So wala na po tayong nilagay na FBT splitter mga kaibigan kasi last back. Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay may babahagi po ako sa inyo tungkol po sa OLT na ipon po yung gamit natin. So mga kaibigan, hindi po ako expert nito. Akin lamang pong ibabahagi sa inyo ang akin pong setup. Alam ko naman po na mas may kaibigan tayo dyan na talagang walang alam about po sa setup po ng OLT. Kaya yung setup ko, yung simple na setup ko, ay babahagi ko po sa inyo nang sa ganun ay magkaka-idea po kayo mga kaibigan. At kung meron mang mga expert dito na nanonood po sa atin pong video, ay sana makadagdag po kayo ng idea. Pwede po kayong magbigay ng idea mga kaibigan, mag-comment lamang po kayo sa comment section ho natin. At ganoon din mga kaibigan, ay gusto ko pong i-shoutout ang ating mga kaibigan na nag-join po sa atin po pa-shoutout. Makikita po niyo sila sa screen. Sila po yung mga kaibigan natin na nag-stay at malaking tulong po ang kanilang pag-stay po sa atin pong YouTube mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, ay babahagi ko na po sa inyo yun pong simple diagram na ginawa ko po mga kaibigan. So ito po yung ginawa kong map mga kaibigan sa akin pong isa-set up na OLT, So, ito yung daanan at itong tatlong box na ito, nap box mga kaibigan, dyan ko po ilalagay sa mapa na yan. Kasi ito po yung main ko. Dyan po yung aking OLT mga kaibigan. O nga pala, ipon yung gamit natin mga kaibigan Again, ipon yung ginamit natin kasi plug and play lamang po siya. At talagang napakadali lamang po sa mga gaya natin na mga beginner pa lamang sa mga setup na ito. Kasi yung pong Jipon mga kaibigan ay kailangan pa pong i-configure. Hindi nyo po magagamit yon kapag wala pong configuration. So, nga pala, magbibigay lamang po ako ng tip para sa inyo mga kaibigan. So, yung pong Jipon na akin pong binanggit mga kaibigan, OLT na Jipon, ayun po ay kino-config po yun. So, dati mga kaibigan, yung wala pa pong mga tutorial sa YouTube, wala pa pong mga nakikitang mga nagbibigay ng mga configuration ng libre sa Facebook or sa YouTube mga kaibigan, yan po ay binibili. Okay? So, binibili niyan dati ng 15,000. Ganyan po kamahal mga kaibigan, yun pong configuration po ng OLT. Tapos, yun din pong PPPoE sa mga gagamitin mga kaibigan. Halimbawa na lamang po, yung kadalasan ginagamit dati is yung pong mga Microtech mga kaibigan. So, yung configuration din po ng ganun ay nasa 7,000, 10,000 mga kaibigan. Depende po yan sa magko-config. So, ganyan po siya kamahal. Pero ngayon, may mga libre, may mga mumurahin na mga configuration kasi dami na pong mga nagbibigay ng mga free mga kaibigan. So, mabibili mo na lang siya ng 1,500, 2,500, 3,000, depende mga kaibigan sa magko-config ho nito. So, yun pong ipon. Kaya yung isa kong pinili ay ipon kasi napaka simple lang ho talaga. At yung setup ko mga kaibigan ay hindi naman po malakihan. So, plug and play siya. Di mo na siya kailangan pang i-config again. Lalagyan mo na lamang siya ng PPPoE sa Microtech or anumang gamitin natin para sa PPPoE. I-connect na lamang natin siya. Ipapaliwanag ko mamaya din sa atin pong diagram. Okay? So, again, OLT po yung ipon pala yung OLT natin na ibabahagi ko sa inyo. So, ngayon mga kaibigan, balik tayo sa atin pong diagram. So, ito po yung mapa natin mga kaibigan. Ito po yung isa-set up ko. First box, snap box. Ito yan mga kaibigan. Pangalawa, dito naman. At yung last is, ito mga kaibigan. So, yan yung pinaka-last box ko. Tatlo lamang yung ilalagay ko sa lugar na ito. So, dito banda, mayroon akong nilagyan ko siya ng, sinali ko yung daan dito kasi mayroon akong client dito banda, mga nasa 1 kilometro dito. Okay, so di ko na siya lalagyan pa ng nap box dito mga kaibigan kasi napaka kunti lang ng bahay dyan banda. So, ang gagawin ko is, dito ko na lang siya i-connect papunta dun sa client. Okay? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo, yun pong diagram ko mga kaibigan, simple diagram.
So sa ganito kasi, na pag OLT kasi yung gamit natin, iba po kasi, magkaiba ho talaga sa yung gagamitin natin na MediaCon to MediaCon. Kasi yung MediaCon to MediaCon, mga kaibigan, ay pag naka-series ho yun, pag namatay yung yung dito banda, pag naputol dito banda, so lahat yan mga kaibigan ay putol, di ba? Okay, pag nasira yung first window mo na naka-MediaCon, so lahat yan mawawala. Pero kung yung window mo dito is yun lamang pong connection dyan is nasira, hindi madadamay yung nasa, ito, yung ilang napbox dyan. Maliban na lamang kung yung mismong wire or cable yung mapuputol. Ano? So, okay. So, sana ay naintindihan nyo ako yung akin pong papaliwanag. Okay, mga kaibigan, para mas maintindihan natin yung setup, ito na yung diagram, mga kaibigan, na ginawa ko. Okay, so ito yung mga kaibigan, ayan. Unang poste, pangalawang poste, at saka pangatlong poste. So ito yung nap box, ito mga kaibigan, nap box. Makikita nyo sa poste. Yan yun, ito yung laman yan. Ayan. Okay? O nga pala, yung gamit ko, kasi nga po is, pobre lang tayo. Simple setup. Kakaunti lang yung mga vendo natin. Vendo kasi yung nilalagyan ko nito, mga kaibigan. Single core lamang ho tayo yung ating fiber cable. Single core, mga kaibigan. Yung isa lang yung kanyang fiber, ano? So yung iba, yung mga malakihan na, gumagamit na sila ng 8 core, 12 core. Ayan. Pero di natin yung kaya. So dito tayo sa 1 core lang, mga kaibigan. Eto, balikan ko lamang yung mapa. Mahirapan kasi tayo dito, mga kaibigan. Eto. Kung maglalagay pa tayo ng isang napbox dito. Kapag single core lang, isang core lang yung gagamitin natin. Single core, mga kaibigan, yung fiber cable. Okay? So, balik tayo, mga kaibigan, again. Balik tayo. Dito, mga kaibigan, ito yung setup natin. Yung gamit ko ay hex lamang. Kasi nga po, mga kaibigan, hindi po malakihan yung setup ko. Kunti lamang yung window na paglagyan ko nito. Kaya hex lamang yung gagamitin ko. Kung gusto nyo ng maraming mga client or magagamit na makaka-avail sa inyong internet, gumamit po kayo ng RB4011 na Microtech, mga kaibigan. Kaya yon ng hanggang 120 na clients. So, yung hex, ito yung ISP natin. Ito, zoom ko lamang po. So, ito yung halimbawa ISP natin papunta dito sa hex internet na naka-PPPoE. Kung di nyo alam mag-config, mga kaibigan, meron tayong video sa YouTube channel natin or ilalagay ko lamang po sa description. Bisitahin nyo lamang po, mga kaibigan. So, dito sa pangalawang port na yan, kasi ang ginawa ko dito, ginawa kong pina-PPOE na po yan lahat. So, para pag yung mga malapit lamang dito sa main server ko, dito ko na lang po ilalagay. Depende yan sa atin, mga kaibigan, ha. So, papunta dito sa ating OLT. So, ipon. 4 pon pala ito, mga kaibigan. 4 pon. 4 po, mga kaibigan. Yung pon nito. So, kahit saan dyan, GE1, GE2, GE3, yung cable natin papunta sa galing sa hex natin na naka-PPOE. Tapos, ito yung mga pon, mga kaibigan. Pon 1, pon 2, pon 3, pon 4. Ito yung paglagyan natin ng fiber cable. Okay, so fiber cable, papunta dun sa first box natin. Ito, first box. So, pag i-reading natin yan, mga kaibigan, dito banda, yung sa pon 1 natin, nung ni-reading ko yan, is plus or positive 7 po yung reading po niyan. So, goods na goods po yan, mga kaibigan, ano? Hindi siya sumagad sa 9, plus 9 or positive 9. Ngayon, pagpunta dito sa punta dito sa first poste or first box, ito. First poste, makikita nyo dito, naging positive 4 siya. Diba? Positive 7 dito. Dapat positive 7 din dito. Pero ang problema, ay may mga putol po kasi yan, mga kaibigan. Wala po kasi akong fusion. Kaya normal lang na magbabago yung kanyang reading dito sa dulo. So, mayroon po siyang positive 4. Okay, pero okay po yan, mga kaibigan, ha? Positive 4. So, ito yung FBT splitter, ito, mga kaibigan. DIY ko lamang po ito, ano?
Kasi wala akong nakita na ganito na siya na may ratio na siya yung cassette mga kaibigan. Wala pa akong nakita. Kung meron man, mag-comment lamang po kayo. So yung splitter na sinabi ko, ito yan mga kaibigan. No? Ito yan. Na may ratio po ito mga kaibigan. Ito. Okay, FBT splitter. Yung laman po nito, ito. Yung laman nito na DIY ko siya. So, ito yan. Nanggal ko lahat yan. Pinalitan ko ng FBT splitter na naka-ratio siya ng 90% and 10%. 90-10. Ayan, yung ratio niya. So, zoom natin. Yung splitter kasi mga kaibigan, may ratio siya. So, dito banda, nilagay ko yung 90%. Yung isang dulo naman ay 10%. Kasi tatlo yung box natin mga kaibigan eh. Kaya dapat talaga na hahatiin natin ng maayos. So, yung ratio niya is 90-10. Yung FBT splitter natin, itong box na ito, cassette na ito. So, yung labas naman niya dito is, yung dito sa 90% is plus 0.4, positive 0.4. Tapos dito naman, sa pinakaunang box natin, ito yung ilalagay ko mga kaibigan na cassette splitter na 1/8 or 1x8. Meron din po nitong 1x16 mga kaibigan ha. So, negative 9. Yan, negative 9. Ito sa 10% kasi yan mga kaibigan, negative 9. So, reading mo yan, negative 9. Papunta dito sa first cassette natin. Nagagawin natin yung box, laman ng box. Sa first poste natin mga kaibigan na ito. Yung 1/8 lang yung ginamit ko. So, pag i-reading natin to, negative 9 po yan. Pag isasalpak natin yan dito sa cassette mga kaibigan na 1/8, ay mag-a-add po yan ng negative 10. Minus 10 mga kaibigan. So, magiging negative 19 po yan. Minus 19 mga kaibigan. Yung reading niya dito. So, goods pa rin yan kasi yung recommended nila na dapat yung reading ng yung mga ports na yan, yung mga butas na yan ay dapat negative 21. Okay, negative 21. So, negative 19, good na good po yan mga kaibigan. Okay, so bakit naging negative 19? Again, magpa-plus kasi yan mga kaibigan. Kasi itong 1/8 na cassette, magpa-plus yan ng negative 10. Kaya magiging negative 19 yan mga kaibigan. Okay, so sana ay naintindihan ho natin. So, negative 9, mag-a-add siya ng negative 10 kapag isasalpak na natin yung fiber natin dito. At dito na yung mga client, mga kaibigan. Ayan. Dito muna ilalagay yung mga client. So, mag-accommodate ito ng 8 clients sa isang poste. Negative 19. Okay? So, ilagay mo dyan kahit 1 kilometro ay kaya yan. Pag dun na sa first client mo na 1 kilometro, kahit negative 20 yan, 21, goods na goods po yan, mga kaibigan. Kasi kahit negative 23, mga kaibigan, ay goods pa rin yung akin pong na-experience. Pero dapat yung natin, dapat negative 21, hindi na sana lalagpas. Ayun. Okay, so yun yung first box natin, mga kaibigan. Yan yung unang laman natin ng box ng ating unang poste. So ngayon, mga kaibigan, ay dito naman po tayo sa pangalawang box. Okay? So yung 90% dito, itong butas na to, pag i-reading ko po yan, mga kaibigan, is mayroon po siyang, again, plus or positive 0.4. So, yun yung ibabahagi natin dun sa pangalawang box natin. Box natin, mga kaibigan. Okay, ito na yun. So, yung FBT splitter na gamit ko dito, kasi last box na po yung mga kaibigan, yung susunod nito. Ang ginawa ko na lamang po ay nilagyan ko siya ng ratio na 50-50. 50% sa butas na yan, sa kabila naman ay 50%. Para ay maghahati na lamang yung dalawang box na ito. So kapag na-reading ko po yung mga butas na ito, may bigan, sa mga coupler na yan, sa ports na yan, or port na yan, ay meron po siyang negative 7. So again, negative 7, magpa-plus po yan ng negative 10. So magiging negative 17 na po yan dito, may bigan, ang labas po dito. So goods na good po yung atin pong reading dito, mga kaibigan. So hindi siya magiging problema. Kung halimbawa na naman po ay may maglulos po dyan, so magiging
or magiging 19, 20, okay lang po yan mga kaibigan. Ano? So, ito yung second box. Okay? So, di ba napakadali lamang pong intindihin. So, dito sa last box, last poste natin, nilagay ko dyan is 1/8 na cassette splitter. So, wala na po tayong nilagay na FBT splitter mga kaibigan kasi last box na po ito. Nap box mga kaibigan. So, -7, from -7, papunta dito, naging -9 siya kasi may mga putol po yan, mga ibigan. Again, wala po kasi akong fusion, So, gamit ko ay mga butterfly connector. So, +1, naging -19 dito. So, pag salpak natin dito, mga ibigan, ay -9 pala. Kasi -7 dito, -9 pagdating dito sa dulo. So, mag-add siya ng -10, kaya naging -19 yung last box natin. So, goods na goods po yan mga kaibigan. Kahit -20 po yan, okay na okay po yung setup natin dito. Okay? So, ganyan kadali o kasimple lamang naman po yung ating pag-setup po ng OLT. So, yan yung ibinahagi ko sa inyo mga kaibigan. Maganda kasi yung OLT kasi mas less yung magagastos natin sa kada client natin mga kaibigan or kada vendor. Dun ka lang tawag dito. Mas mamahalan ka dun sa pinaka-server mo kasi bibili ka ng OLT at saka hex or microtech kung anong man po yung gagamitin ninyo. Mas mahal kasi yung OLT ngayon, ito ay binili ko to 16,000. So, may link tayo sa description natin mga kaibigan. Hanapin nyo. Kung gusto nyo bumili, bilhin nyo gamit ang link natin, At kung hex naman, Microtech, PPOE, meron din tayong link sa baba, mga kaibigan, okay? So, again, babalikan ko lamang. Server natin, papunta sa unang poste, nasa yan, mga kaibigan? Nasa 3 kilometro po itong pinakaunang poste. Okay, 3 kilometers. Pangalawang poste naman ay nasa 1 kilometer. Ay, hindi pala. 2 kilometer, mga kaibigan. Okay, so ito namang pang last na nap box or box natin nasa 5 kilometer. Ayan. So, yan yung setup natin mga kaibigan. Ano yung kadalasang itatanong para masabay ko dito sa atin pong tutorial. So, yun yung mga client natin, dito na lang natin ilalagay. Kasi pag MediaCon po yung gamit natin, mahihirapan tayo kapag nasa bahay yung vendor natin, tapos mag-extend tayo ng client or vendor. So, magsasabi pa ho tayo sa bahay na, "Ma'am, sir, pwede po bang makikabit kami dito? Babayaran ko na lang po kayo sa kuryente." Ganyan yung mga maibigan. So, sa OLT, di mo na kailangan ng ganun kasi dun na isasalpak mo mismo sa poste, hindi nagagamit ng kuryente. Okay? So, yan yung kagandahan ng naka-OLT. Kung magtatanong po kayo mga kaibigan sa Facebook store ko, minsan di ako nakakapag-reply kasi alam nyo naman na naka-business tayo. So, ito yun mga kaibigan simple diagram, simple lang yung mapa natin para sa setup natin sa atin pong OLT. Kung ang mapa ninyo mga kaibigan ay halimbawa crossing dito, magdalagay ka dyan ng napbox, dito naman isang napbox, mahihirapan ho talaga tayo kapag one core lamang po or single core lamang po yung ating gagamitin. Yun yung ginagawa ng iba. Yun, yung gumagamit ng 4 core, 8 core, 12 core, may ganun, sana ay tama yung mga termino na ginagamit ko dito. So, kung may nanonood man again na mga expert dito, alam ko may mga expert pa na nanonood dito. Sana ay makapag-comment kayo kung may mali man tayo at makapagbigay kayo ng idea, So, yun lamang po yung aking pong maibabahagi sa inyo ngayon, mga kaibigan. Again, lahat po ng mga item na yan nasa description natin. Puntahan nyo lamang po at bilhin ho ninyo. I-try ho ninyo kung gusto nyo pong i-try. So, yun lang. Kung kayo po ay baguhan pa lamang sa ating pong YouTube channel, huwag niyong kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share din po ng ating video, mga kaibigan. Hinihiling ko po sa inyo. At ang pinaka-importante sa lahat na i-hit po nyo yung notification bell natin
Panang sa ganun ay malalaman nyo po lahat ng atin pong mga bagong i-upload na tutorial mga kaibigan. Marami pa po itong mga tutorial, bisitahin nyo po ang atin pong YouTube channel. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.